Natatandaan ko po ang isang maikling line ng tula na sinusulat ng classmate ko nung araw sa Humanities 198. Hindi kami nakikinig sa lesson, nagpapalitan kami ng mga tula-tulang ginagawa. Pero hindi kami nagtutulaan sa isa't isa, nagpapakitaan lang kami ng ginagawang mga tula. And I remember two lines from my classmate that said, "If I reached out to you, would you be there? Or if I didn't, would you reach for me instead?" Napakalalim po. If I reach out to you, would you be there? Or if I didn't, would you reach for me instead? Nakikita po natin dito yung need for communication. Kung inabot ba kita, nandyan ka kaya at napaaabot nga? At kung di naman kita abutin, ako naman kaya ang abutin mo. Ito po ang lagi na issue ng communication. At napakarami pong request for communication, its importance to the family and the church. Kaya yan po ngayon ang ating gagawing topic, communication, its importance to the family and the church. Dear Lord, we thank you that we have communication to enjoy and to use to reach out to one another, and especially to you. Kaya Panginoon, dinadalangin namin na ang aming pag-aaral ngayon ay inyo pong gamitin para lalong mabuksan ang aming tainga, makakita ang aming mata, at ang puso namin makaunawa. So that in the end, O Father, we may be able to glorify you, to edify one another through good communication. So Lord, you, the Lord of all communication, the best communicator of all, may you be our speaker. Mangusap po kayo sa aming may kapangyarihan at ang aming mga mapagbubulay-bulayan ngayon, mare-review, malalaman, madidiskubre, mababalikan, magamit nyo. Sa ikaluluwalhati na yung pangalan at ikalalago ng aming pakikipagkapwa sa mga kapatid sa aming church, Lord, at maging sa pamilya. So we ask you, Father, to be the speaker. Use your servant as your footstool. Lead us unto greater godliness. Lord, we put under the name of Jesus all the work of evil. We use the authority of the name of Jesus to put under control any work of evil, any plan of evil men and evil spirits against us. And we pray, Father, that you will set us free so we can be what you want us to be. Lord, continue to glorify only yourself and feed us with your powerful words. We pray in Jesus' mighty name. Communication, its importance to family and the church. What is the importance of communication? We should appreciate that creation is for fellowship. Nilikha ng Diyos ang tao para sa fellowship. Fellowship with God and fellowship among people. So ang tao po ay para makipag-fellowship. And communication facilitates fellowship. Napakahalaga ng communication sa fellowship because no communication means no fellowship. Naranasan nyo na ba na hindi kayo nakikipag-usap sa inyong asawa? Pag hindi nyo kinakausap yan, hindi na rin kayo sabay kumakain, hindi na rin kayo sabay tumitingin sa parehong view, dahil hindi kayo nag-uusap. Pag hindi ka nakikipag-usap sa iyong kapatid, sa iyong pinsan, sa iyong biyenan, walang fellowship. Because no communication means no fellowship. Bad communication leads to bad fellowship. But good communication leads to good fellowship. That's why Satan is always trying to destroy communication lines. Ano pong ginagawa ni Satan? Ang gusto niya ang mga tao ay huwag mag-usap. Huwag magkasundo. Huwag magkatulungan. Sapagkat kung tayo nag-uusap, nagkakaunawaan, nagkakatulungan, nabibigo ang mga plano niya sa atin. What is the plan of Satan for people? Satan wants people to be isolated, to be alone. Yan po ang layunin ni Satanas, maging ang tao ay maging mapag-isa, nag-iisa. At pag ang tao ay nag-iisa, mas madali niyang dayain, mas madali niyang tuksuhin, mas madali niyang hikayatin, mas madali niyang itumba, patirin, at pagawin ng mali. Kasi nag-iisa. Kita niyo po yung mga nag-iisang nalulungkot, kahit ibenta na ang kaluluwa, sumaya lang ng konti. Yung mga nag-iisa na walang nagnanalangin para sa kanila, walang prayer support. Yung nag-iisa na walang nagpapaalala, walang nagpapayo, naliligaw ng landas. Napakarami nga po mga studies sa mga nagiging unwed mothers, ang dami-dami na dahil wala silang tatay sa bahay nila, patay na yung tatay nila o wala yung tatay. Walang pinangingimian ng mga manliligaw. Eh kung may tatay ka tapos black belter pa, no? Behave siguro mga manliligaw mo. Tapos kung walang kapatid na lalaki, nakakadagdag na factor. Kaya gustong-gusto ni Satan, nag-iisa ang tao. So ang ginagawa po niya, pinag-aaway-away niya mga tao, ginugulo niyang communication para mawala ng communication. At pag wala yon, mas madali siya magtagumpay. That's why Satan wants you to be proud. Kasi pag proud ka, walang natutuwa sa'yo, nag-iisa ka.
Gusto ni Satan tayo is selfish because when we're selfish, nobody likes to be around us. Ang ending, nag-iisa tayo. Gusto niya tayo mayabang, sakim, lahat ng pangit na ugali para ang ending, mapag-isa tayo. Paano siya nakakapandaya? Dapat nating suriin yung proseso ng communication, although hindi naman to seminar on communication. But ano nga sinasabi? We must be wise. We must unmask the work of the devil. What are the dynamics of communication? How does communication happen? So let's just have a very brief excursion into the process of communication. Siyempre, iba't ibang mga teorya, iba't ibang mga balangkas o structure ang kanilang pinapresent, but basically, they will all boil down to the same thing. Communication begins with conceptualization. Pag nakikipagtalastasan tayo, ang umpisa, may iniisip tayo muna. Kaya ka nga may sinabi dahil may inisip ka eh. Kaya ka nga merong iminostra, meron kang idinesture, kasi meron kang naisip. So it begins with the thought. So ano iniisip ko? Mahal kita, o galit ako sa'yo, o naiinis ako sa'yo, o gusto kitang bigyan ng kape, gusto kitang utangan, gusto kitang tulungan. It begins with the thought. Then the thought will have to lead to symbolization or encoding. Halimbawa, ang concept, mahal kita, paano ko mabibigyan ng symbol yon? Maybe a gesture, maybe a smile, maybe a word that says, mahal kita. And then we have to begin to think what kind of treatment we give. Are we going to be direct and frank? Are we going to be indirect? Then once you have decided on the symbol, halimbawa, gusto mong sabihin sa tao, lagi kitang naaalala, so araw-araw dinadala mo ng sandwich. Yun yung symbol. Lagi kitang naiisip, so tinetextan mo ng wala lang, wala ka mensahe, pero yun ang mensahe mo, naaalala mo siya. So you've got to think of a symbol. Then transmission happens. Kumbaga, may thought ka, pinundot mo yung text, kailangan pindutin mo yung send para matransmit. So you need a medium. Is it going to be a sound? Ano ba yung pagsasabi ng ideya ko? Yung sound ba yon? Verbal ba yon? Salita ba yon? O ito ba isang bagay na nakikita? Magpapadala ba ako ng isang sulat? O isang gesture ng mukha ko? Arte ko ng katawan ko na magsasabi sa iyo kung ano yung iniisip ko? Then, it gets to the other person. So you go to the stage of reception. How do we receive? We hear. We read. We see. Nakikita po natin kung ano yung mensahe. Nadinig natin ang boses, nabasa natin ang salita, nakita natin yung arte. Then interpretation and decoding. Anong interpretasyon ko? O binibigyan mo ka ng sandwich araw-araw. Ipinapahiwatig mo pala, mahal mo ako. Iniisip ko naman, uy, gusto niya ako maging kliyente, nagpapadala ng sample. So, pwede ko interpret ng mali yun. O isa ka lang tunay na maibigin, para kang kapatid tumingin, lagi mo kong binibigyan ng kape. Ang reading ko agad, may gusto to sa akin. Because the person must interpret it. And the person must decode your code. Then, magkakaroon ng conceptualization. Papasok sa utak niya yung na-decode niya. Anong magiging reading niya doon? What is the reaction and response? Then it leads to reaction. So, biglang, matutuwa ako sa'yo, magagalit ako sa'yo, bibigyan din kita ng kape, o iiwas ako sa'yo dahil ayoko nung akala ko'y may gusto ka sa akin. So, people react. At ito po yung proseso ng communication. Kung minsan, hindi na natin iniisip na gagawin natin yun. Magko-conceptualize ako, magsisimbolize, magtatransmit. Pero nangyayari yun automatically. Kung minsan, ang bilis-bilis. Merong sa ilang saglit, nag-away na sila, nagsakitan na, nagtulakan na, natapos na yung buong communication in a flash. Because we have already trained ourselves to be very automatic about it. Ang tanong po, kumusta ang ating communication? Mga mag-asawa, do you communicate well? Alam niyo po, napakarami mga babae so frustrated with their husbands kasi lagi silang may ipinapahiwatig, hindi naman naiintindihan. Pagkatapos ang mga lalaki din, ang laki ng frustration nila kuminsan sa kanilang mga wives kasi meron silang gustong makitang reaction sa wife, hindi naman yun ang nakikita. Frustration ng anak sa magulang, ng magulang sa anak, ng magbiyanan. No? Yan ang isa yata sa mga pinakamahihirap na communication sa magbiyanan. Lalo't parehong babae. Kung parehong lalaki, mas madali kumisan. Pagkatapos, sa mga kapitbahay, how can we improve communication? And that's what we should be discussing, the improvement of communication in the stages that we have discussed. Sa conceptualization pa lang, mag-iisip pa lang tayo ng ideya, lalo tayong mga anak ng Diyos, we should be pure. James 3:17, but the wisdom that comes from heaven is first of all, pure. So ang iniisip ko, naku, gustong-gusto ko ang babaeng ito. Pero may asawa na ako. O may asawa na siya, tigilan ang pag-iisip niyan, ng conceptualization na yon. Because sa umpisa pa lang, dapat pure. Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable,
If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So iniisip pa lang natin, naku, paaamuin ko tong kapatid na to para mautangan ko siya. Pero iniisip mo agad, ay hindi ito pure. Stop. Kesa sa nakarating ka na doon sa pag-express, huy, magkape naman tayo, pasyal ka naman sa bahay. Maging ninang ka naman ng anak kong i-dedicate, yung para meron ka maitim na balak. So, hindi ito pure, hindi ito dapat magkaroon ng expression, hindi ito dapat magkaroon ng symbolization. Dahil hindi dapat. So be pure, sa isip pa lang. Sabi sa Romans, be changed by the renewing of your mind. Mga kapatid, kung doon pa lang sa pag-iisip level, dinidisiplina na natin ating sarili, hindi na natin kailangan magpunta pa sa napakaraming mga kabiguan, kasakitan o paghihingi ng tawa dahil sa mga mali nating nagagawa. Sa isip pa lang, babantayan na. And then, in symbolization and encoding, we should be truthful. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo, pero ang sinasabi ng mukha ko, okay yan. Yung symbol mo, mali. We should be truthful. Hindi ako pupunta sa party mo. Sabi ko, bahala na. Yung symbol ko pa lang, ibig sabihin sa akin, hindi ako pupunta. O kaya, ipag-pray mo. Yung symbol ko na ipag-pray, pray naman siya ng pray kasi akala niya, gusto mong pumunta, meron lang balakid. Yung pala, talaga wala kang balak. Hindi truthful lang yung symbolization. Proverbs 12:19, truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. Because we are the people of God, then we should be the people of truth. We should be clear and precise. 2 Corinthians 11:6 demonstrates this. I may not be a trained speaker, but I do have knowledge. We have made this perfectly clear to you in every way. We are not interested now with what is being discussed by 2 Corinthians, but the point is, the writer says, we have made this perfectly clear. Maging clear po tayo sa ating communication. Kasi sasabihin sa'yo ng husband mo, o paano mo ba gustong i-celebrate ang birthday mo? Mabahala ka na. Yung pala ang gusto mo talaga, isang very clear na, isang party ba, o isang outing, o isang dinner niyong dalawa, hindi ka naman clear. Tapos nung biglang ang ginawa niyang celebration, o sige, mamimigay tayo ng mga pagkain sa mahihirap, dadabog-dabog ka. Hindi ka naman clear. We should be clear. 1 Corinthians 14:8, again, if the trumpet does not sound a clear call, who will get ready for battle? Ang example po dito ay pag may nagtunog na trumpet, yung ganong tono, ibig sabihin may giyera, maghanda kayo, at mali-mali yung tono mo, nalito ang tao. So clear. Yung mga mahilig magpahiwatig, ang nagiging wakas, hinanakit. Kasi hindi niya nililinaw kung anong gusto niya. Lalo't tinatanong na po tayo, sabihin na natin. Diba? Gusto mo ba? Sama ka ba? Okay lang. Anong okay lang? Okay lang na hindi? O okay lang na oo? Hindi yan clear. Kailangan clear because we are the people of the truth. And we should be correct, and we should be knowledgeable. Whenever we symbolize. Kaya halimbawa, kayo isang babaeng maganda at kayo talaga namang parang ate ng lahat. Mahilig kayo magbigay ng merienda kung kani-kanino. Clear dapat na wala kayong gusto sa binibigyan nyo dahil baka mali ang reading. O, kapatid, etong merienda ha? O, kumusta ka? May nililigawan ka na ba? Ipagpe-pray ko, meron na ha? Para alam niyang hindi ka interesado sa kanya. Clear. Kasi ang dami-daming hindi nagkakaunawaan dahil unclear. No? And we should be user-friendly. What do we mean? Ang lalaki po, generally speaking, iba ang kanyang symbol for the same idea. Iba rin ang symbol ng babae. Kaya madalas, nagkakagulo eh. May mga wives, sasabihin nila, ang husband ko naman, sama-sama na ng loob ko. 7 taon na nung huli kong masabihan niya ako ng I love you. Sasabihin niya, nung finally, nung nasabi sa asawa, ikaw naman, tagal-tagal mo na akong hindi nasasabihin ng I love you. Sabi naman nila lalaki, di ba pinakasalan kita? Aba, thank you very much. No? Kasi pala maraming kalalakihan, pag pinakasalan ka, yun na yung I love you, huwag mo nang hanapin araw-araw, inuulit. Ngayon, kung ikaw naman si lalaki, mahal mo yung babae, hindi mahalaga kung ano ang tingin mo dapat mong sabihin. Ang dapat mong pahalagahan, ano ba ang gusto niyang marinig. So kung gusto niyang marinig, paano bang iparinig mo? Kaya sinasabi nating be user-friendly. Marami mga wives nagtatampo, ang asawa ko yata, hindi na ako mahal, hindi man ako maalalang uwian ng choknat o surge o tira-tira o kung ano man, di ba? Samantalang nung araw, bigay ng bigay. Nung malaman ng lalaki, sabi, anong hindi ka mahal? Di ba araw-araw sa'yo ko umuwi? Aba, thank you very much na naman. Yung palang pag-uwi mo, yun na yung ibig sabihin na mahal mo ako. So, nagkakagulo kasi ang babae, ang gusto niyang symbol, naririnig niya, binibigyan mo ng bulaklak. Binigyan mo nga ng bulaklak ng kalabasa. O, igisa mo. Ayaw. Birthday na birthday, regaluhan mo ng first class na kaldero. Panlahat pa rin yon, hindi pa rin pang kanya.
Pero akala nila lalaki, ba matutuwa ito kasi kaldero, yung babae naman, hindi mo lang personal sa akin, para rin sa lahat to kaldero, no? So, magkaiba. So, dapat natin laging iniisip, ano ba yung gusto niya? Hindi yung anong gusto ko. So, be user-friendly. Marahil, isa ito sa mga ibig sabihin sa 1 Peter 3:7, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives. Hindi mo naman ikakapagod iparinig sa kanya yung gusto mong marinig. Ngayon, babalik rin natin yan, mga wives then, be considerate with your husbands. Kasi not many men are trained to be expressive. Sa atin kasi, lalaki ka, huwag ka iiyak. Magpakatigas ka. Opo, nagpapakatigas ako. Vlog, talagang nanigas. Sa pagpapatigas-tigasan, nanigas. Hindi nyo ba napapansin? Laging naunang mamatay ang mga lalaki? Bihirang-bihira yung babaeng naunang mamatay Kasi yung babae nakakaiyak, nakaka-express, walang masyadong kinukuyom dito. Ang mga lalaki, bigla na lang natutumba. Kasi lagi na lamang nagpapakatigas-tigas Maybe we should train even our young boys now to be more expressive. Si Jesus nga na siyang example na ng pagkalalaki, marunong umiyak. And he wept, the shortest verse in the Bible. At siya rin marunong makibarkada sa mga kababaihan. Kaibigan niya si Mary, si Martha. Hindi karamihan ng mga lalaki, pag may babae na, hindi na malaman ang gagawin, na nahihiya-hiya na. Yung babae din, pag may lalaki, biglang umihinhin. No? So, naiiba. Hindi kasi tayo trained masyado. But people of God are the people of the truth, and the truth sets free. In many ways. Hindi malaking kapintasan sa isang tatay na masabihin mo, anak mo, I love you, anak. Ngayon nga, napagdidinig ko na yan, pero last generation ng mga magulang natin, naku, marinig mo yon? Hindi. Kasi ang mga magulang ay para mga poon. Dapat lang ilagay sa birina, takpan, ilagay sa altar. No? Hindi accessible. Kaya ang mga problema ng anak, hindi nasasabi sa magulang, nalaman na ng buong barangay, magulang ang huling nakakaalam. Paano? Si magulang, uy, tuwa sa, ay, marunong na magsalita ang anak natin. Sabihin mo, tatay. Tapos pag marunong ka talagang magsalita, huwag kang sasagot. Huwag kang kikibo. No? Uy, naglalakad na siya, hakbang. Nung marunong nang lumakad, huwag kang aalis ng bahay. Diyan ka, nalilito. Ano ba talaga ang gusto nating i-communicate? It must be very, very important. Ang mga tatay, nanay din, pag umuwi ang anak ng gabing-gabi na, galit na galit, umuwi ka pa, kaya. Pero saan ka? Gusto ka nang yakapin, ay salamat anak, hindi ka na-kidnap. No? Salamat, hindi ka nasaksak sa labas. Ang totoo, pag wala pa yung anak, yung magulang ay kabada ng kabad, Diyos ko, pauwiin mo lang po siya, ipaghahain ko ng sopas, mamasahihin ko, ipipedicure ko. Pero siyempre, nung makita ka na, ayaw naman niyang makonsinti ka na laging ginagawa, nagagalit-galitan, bakit ka ba umuwi? Pero hindi naman talaga yun ang tunay natin gustong sabihin. Kasi sinasabi, matuto tayo magsabi talaga ng totoo. Ako, anak, salamat naman at nakauwi ka, nag-aalala ko sa iyo. Ikaw naman kasi, di ba? Pwede mo na ikambyo. Pero kung galit agad, hindi natin nako-communicate yung love. Mali ang nako-communicate. Mali ang symbol. Kaya kung minsan yung bata, ba't ako makain? Kumain kang mabuti, yung tinidor ang gamitin mo, yung bunga nga mo, punong-puno. Pero actually, ang gusto mo lang sabihin, gusto ko maging civilized ka, para maging socially acceptable and popular ka kasi I love you. Pero ang reading ng bata, ang sungit-sungit naman ng magulang ko, ang daming batas, pati kung anong gagawin kong tinidor dito. Kaya mali ang communication. Kaya dapat itama ito, yung communication gap is so wrong. So consider the hearers and the recipient's vocabulary when you speak. Consider the recipient's culture and orientation. And even IQ. Iba-iba man IQ ng mga tao. So merong pwedeng konting salita lang na intindihan niya, merong mang paulit-ulit dapat maintindihan. Pero sa matatalino, ayaw niya ng paulit-ulit. Ngayon, yung hindi masyadong matalino, kailangan ulitin para lalo pa niyang malasap kung ano yung dapat niyang malasap. So tinitimbang din natin kung sinong kaharap, kung sinong kausap. So we say it correctly according to how they will receive it. Not according to what we want, but according to what they want. Of course, in symbolizing and encoding, we should be kind. 2 Timothy 2:24. And the Lord's servant must not quarrel. Instead, he must be kind to everyone. Bakit ganon? Kung sino yung pinakamalapit sa iyo sa buhay, kung sino yung pinakamahal mo, kung sino yung pinakakailangan mo, pinakamadalas, yun ang nakakarinig ng mga pinakapangit na salita mula sa iyong bibig. Ang polite-polite mo sa stranger, kumusta po kayo? Kain po kayo, tapos asawa mo, pag natumba ka ba dyan sa kalsada, pupulutin ka ng stranger? Hindi, yung asawa mo rin ang pupulot sa'yo Kung 3 taon ka ba na paralisado, aalagaan kanyang bisita nyo na ang bait-bait mo sa kanya? Hindi, yan din kamag-anak mo mag-aalaga sa'yo. And yet, most of the time, we reserve our best manners to outsiders and express our worst to those who love us.
para yatang mali na naman yun. Dapat inuuna natin yung talagang makahalaga sa ating buhay. So in communicating, we should be diplomatic. It's very important. Colossians 4:6. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Sabi ko na nga ba talaga, biblical ang ating ancient culture, ang mga ninuno natin dati ng biblical, kasi ang matatanda nung araw, pag hindi ka maganda magsalita, sabi, aasnan ko yung bunganga mo. Yan ang sabi ng Colossians 4:6, dapat seasoned with salt. Ang ating pagsasalita, talagang dapat asnan ng mga nguso. No? Alisin ang lansa ng ating mga salita. So, kailangan yun. Maraming mga tao napapaaway kasi kung magbitaw ng salita ang pangit. Bakit the same thing? Pag iba ang nagbitaw, mas natatanggap natin. Pero pag itong taong to, ayaw natin. Yung pagsasalita. Yung pagkokorte ng salita. No? Yung pagbibitaw na expression, yung volume, napakahalaga. So in communication, we should be calm and soothing. Siguro kung galit na kayo sa inyong mahal sa buhay, pwede sabing, inis na ako sa iyo. Kesa sa inang gagalaiti ka na parang may asawa dito sa iyong leeg, nagiging siyang defensive. Nagiging defensive. I remember once, merong dalawang taong nag-uusap. At sabi ng tao A, ikaw talaga, napakamali mo, napakaganito mo, napakaganyan mo. Ang dami. Talagang handa siyang makipagyera dahil iniisip niya, tamang-tama siya. Sabi ng kausap, pasensya ka na, tanga ako eh. End of conversation. Kasi napaka-gentle nung sagot, wala ka nang maisasagot pa. Ngayon, kung sasabihin nyo yun, make sure you mean it. No? Otherwise, say something else that you really mean. Kasi pag galit na galit ang tao sa'yo, mali ka talaga. Eh bakit? Ikaw mali ka rin. Anong mangyayari? Away. So pwede mo sabihin, oo nga, tama ka, mali ako dyan. Pasensya ka na, maituwid sa darating na araw. Eh di tapos ang usapan. At kung meron ka mang gustong sabihin sa kanyang, mali rin naman kasi siya, sa ibang araw mo na inilabas. Ipaghain mo siya ng bibingka, may bagong kudkud na nyog, di ba? Mecha, at habang kumakain siya, sabi mo, alam mo, may mga mali ka rin naman kasi. O di, habang nilulunok niya yung hinanda mong bibingka, paano kanya aawayin? O kung mag-asawa kayo, saka na, bukas na lang, 5:00 ng umaga, pag nagising kayo, hindi pa kayo bumabangon, ayaw nyo pang bumangon ng konti, doon ka magsalita. Hindi yung inaaway ka, aawayin mo rin, babalikan mo rin, talagang giyera civil ang aabutan. So, timing is very important. And a gentle answer. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Kung meron lang kayong isang matatandaan sa pag-aaral natin ngayon, pag may galit na sumalakay sa inyo, ang isasagot nyo, mabanayad na salita. At walang matutuloy na away. Kung meron man kayong away sa kanya na gusto nyong gawin, sa ibang araw na, yung malamig ang ulo niya, payapa ang kanyang kalooban, na mas makakapakinig siya sa gusto niyong sabihin. Hindi yung busy siya, gusto niyang itambak sa inyo lahat ng gusto niyang sabihin. Kayo din, gusto niyo rin magtambak sa kanya, walang nakikinig, pareho kayo nagbubunga nga, away ang ending. Gentle answer. Sa mga asawa, ang alat-alat naman itong kinaluluto mo, ganun ba? Naku, pasensya ka na. O sige, next time, bawasan natin ang asin. Hindi yung, di ikaw magluto ng kakainin mo. Marami kang madidinig na ganun eh. Mamaya, nagbabatuhan na yun ng mga baso. Sasabihin lalo ni lalaki, ba't ka ganito magluto ng leche plan? Mabuti pa si mami ko, masarap magluto. Sabi ni babae, di bumalik ka sa mami mo. Ganun ba? O tatawagan ko siya, hingin ko yung recipe. O di, walang gulo. Tatandaan nyo ito. May nang aaway, kasalanan niya. Pero pag nagkaroon na ng away, may kasalanan na rin kayo. Kasi nakipag-away kayo. Hindi naman pwede magkaroon ng away, nakalahati lang ng partido yun ang gugulo eh. Kailangan, sasagot din kayo. So sasabihin, siya naman ang nauna. Oo nga, siya ang nauna, pero ikaw ang pinakahuli. Ikaw ang pinakahuling nagbunga nga, siya nga yung nauna. So pareho lang kayo. Ang pagiging tama ay hindi nakuha sa sinong nauna at nahuli. Ang tama ay laging tama dapat. Hindi ko po sinasabi mga kapatid na huwag nyo na ipaglaban ng inyong mga adhikain, mga paniniwala at mga katotohanan. Pero i-timing naman. Huwag kayong sasalubong sa galit. Nakikita niyo po yung mga sumasalo ng bola sa mga kahit anong laro, basketball, softball, baseball, football. Pag sinasalo yung bola, umaatras ng konti ang katawan kasi merong inertia yung bola, meron siyang lakas. Hindi mo dapat salubungin dahil masasaktan ka. Kailangang umatras ka ng konti habang tinatanggap mo. Ganon din po yung init ng ulo, galit ng mga mahal natin sa buhay. Pag sinasalubog tayong ganon, umatras tayong konti.
para hindi tayo masaktan. Huwag niyong sasalubungin. Sasalpukin niyo rin parang billiard. Pare-pareho na kayong nasaktan. So it's important. Ano pong ating sagot sa mga galit? Gentle answer. Galit na galit sa inyo, ang biyanan nyo. Ano ka ba? Hindi ka marunong magluto. Kinapabayaan mga anak ko. Ay, turuan niyo po ako, mami. Di tapos. Kayo rin nga, ganyan. Kaya iniwan kayo ng asawa niyo. Kagulo na kayo. So use good and godly language. Alam niyo po, ang mga nasa complaints department ng bawat malalaking stores, trained sila. Basta may nagreklamo, huwag kayong makikipagtalo. Pag sabi, ano ba naman itong nabili ko? Sira-sira na? Ganun po ba? Tingnan po natin at i-refer natin doon sa tamang tao. Hindi yung, baka naman isinut yung sobra, nasira na tuloy. Hindi ka pwede sa complaints department dahil away ang aabutan nyo. Pag may nasabing, ang dilim-dilim naman ang hall nyo, ganun po ba? Sasabihin ko po sa engineering, dagdagan ng ilaw. Hindi yung, ang arte-arte nyo naman, ang liwaliwanag na nga, nadidiliman pa kayo. Hindi ka nakikipagtalo. Because a gentle answer turns away wrath. Pag may taong mabangis, at di nyo napaamo, kayo ang may kulang. Pag may taong mabangis, at nung makausap niya ay lalong bumangis, pinabangis nyo yun. Di ba? May apoy na, lalo nyong ginatungan, lalong nag-apoy. Importante, to choose our words. Kung minsan, nakakakita ka sa ganyan, nagko-complain ka halimbawa, kahit sa restaurant, malamig na ho yung sopas nyo. Sabi ng waiter, kasi nagkwentuhan kayo na nagkwentuhan bago nyo. Di ba? Mapapaaway itong waiter na to. Ganun ho ba? Gusto nyo ba ng mas mainit pa? Huwag ka nakikipag-away. Colossians 3:8, but now you must rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Mga anak ng Diyos, dapat iba na ang bokabularyo. Hindi na natin ipinagmamalaki na mas malaki tayong makipag-away, mas malakas ang boses natin sa kaaway natin. Iyan isang kapintasan na. Because the people of God win their wars through their love and their goodness and their kindness. Because nobody can accuse you when you are loving and kind. And nobody can resist love. Alam nyo, yan lang naman ang kailangan ng buong mundo, love eh. Kaya kung tayo loving, nobody can resist you. Pero kung ang lakas-lakas ng dating mo, everybody will resist you. It is important to review our vocabulary. In transmission, gusto nating sabihin, okay, may ideya na tayo, may symbol na tayo, we should be considerate. Pangit ang balita natin, bago pa man kumain yung tao, sinabi nyo na, pakanin niyo muna. Yun mga bibitayin na ipinapakain muna. Considerate. So may bad news ako tungkol dito sa anak ko. Pangatlong beses na naman itong magte-third year ngayong pasukan. Pero pakakainin ko muna yung asawa ko. Hayaan na nga munang medyo makapahipahinga bago ko malang sabihin. Kasi hindi naman ko mo totoo, sinasabi agad. Ano pong sabi ni Solomon sa Ecclesiastes? For everything there is a season and a time for every matter under heaven. There is such a thing as good timing. And most of the time, the timing can be more important than the message itself. Dapat timing, tinasabi natin. Okay, handa ba ang isip niya na tanggapin ito? Handa ang kalooban? Is this a good time? Do I have enough time to really talk about it at length? O mapuputol din lang dahil ang iksi-iksi ng aming panahon? Hindi ko na umpisahan ngayon. Alam niyo po yung agad-agad gusto magsalita? Selfish yun. Sa kagustuhan yung lumuwag na yung loob nyo. Yung kabigatan ng dibdib nyo, mailipat nyo na sa inyong asawa o magulang o anak, sasabihin nyo na agad kahit wrong timing. Kaya sabi, we should be considerate and be kind. And then if you are the one receiving the message in reception, ano sabi sa Ephesians 4:2 na pwede nating i-apply, be completely humble and gentle. Be patient. Bearing with one another in love. What do we mean bearing with one another in love? Kung yung inyong husband talagang hindi marunong mag-express, ang tagal-tagal walang ibinibigay sa inyo, tapos minsan inuwian kayo ng isang tabong tulya, pasalamat na kayo. Be understanding. Kasi yun na siguro sa kanya ang kasukdulan ng pagpapahayag ng pagmamahal. Be understanding that not many people are as articulate as you, and not many people will say the same thing the way you want to hear such things. Be understanding, because many people are limited in their vocabulary, limited in their experience. And be calm. Wala pang nalutas na problema dahil mapusok yung mga sangkot. Kahit ano yon, be calm. Sasabihin sa'yo na anak mong dalaga, Daddy, buntis po ako.
Anong mangyayari kung pasabugin mo yung bahay at ihagis mo siya sa bintana? Nasosolve ba yun? Be calm. Because to be calm is to be ready to find godly solutions. Kaya yung mga tao natatakot na magsalita eh. Kasi alam niya, marahas ka. Nagiging kang impulsive and emotional. Ayaw na tuloy sabihin ang problema. Ang nangyayari parang cancer. Kung hindi pagka-tala-tala-talamak na, hindi pa nadidiskubre, hindi na tuloy nalulutas. Marami po sa ating mga anak, hindi makapagsabi ng problema sa takot sa gagawing reaksyon natin. Bakit ba? Sobra tayong matagumpay na natakot natin ang gusto ng ating mga anak. Na kung kailangan nila ng tulong natin, hindi sila makalapit dahil ang nangunguna ay takot. Dapat merong takot sa magulang, pero nasa lugar. At dapat na i-communicate natin na nagagalit ako pag mali, pero anak, kung talagang nagkanda mali-mali ka at nagkawasak-wasak ka at nagkagutay-gutay, sa akin ka pa rin pupunta. Hindi ako natutuwa, magagalit pa rin ako, pero uunahin ko munang tulungan kita. And if we're able to communicate that, malulutas ang maraming suliranin dahil magkakatulong-tulong ang pamilya. Hindi na ililihim pa doon sa mga taong pinakakayang tumulong sana, kaya lang napaglihiman. So be calm. Alam niyo po yung mga obang nag-overreact pag may problema, yung naghihima-himatay, nangingisay-ngisay, nagagalit agad. Actually, ibig lang nang sabihin, pag may problema, huwag mo sa akin dadalhin kasi magre-react ako sobra. So self-preservation din yon. Nakikita niya sa pelikula, ang puso ko, ang puso ko, ang puso ko. Ibig sabihin, huwag ako bibigyan ng problema sa iba. Pero kung alam na ang mga kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, handa tayong tumanggap ng anuman, lalapit sila sa atin. Hindi natin kinukonsinte, pero kailangan naman tulungan kahit ano pa yung nangyari. Kasi kanino pa pupunta? Calm. Huwag kayong hyper. Kasi ang mangyayari, iiwasan lang tayo ng iiwasan ng mga mahal natin sa buhay. And of course, as we have said, we should be kind. We should be pure and clean. We should listen well. Yung iba natatakot magsalita. Siguro mga 80% ng mga anak takot magsalita sa magulang. Kasi iniisip nila hindi nila matatapos ang first sentence. Baka sampalin na sila. Baka sila suntukin. Baka sila sigawan. James 1:19. My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Bakit dalawa ang tenga at isa ang bibig? Because we should listen twice as much as we speak. Hindi baligtad. We speak twice as much as we listen. 2 ears and 1 mouth equals listen twice as you speak. Then we go to the interpretation and decoding. Nakarinig tayo ng salita. Nakakita tayo ng gesture, ng isang arte, isang kilos. 1 Peter 2:1. Therefore, rid yourselves of all malice. Dapat po hindi malicious. Pagka merong ginagawa ang kapwa, may sinasabi, we try to interpret it in the cleanest possible way. And we should be broad-minded and positive and accommodating. One of the most horrible realities of communication is said in the syndrome. It's not what I said, it's what you thought I said. Katulad nga nun. Lalayas talaga ako dito, di lumayas ka! Yun naman ang sagot. Pero actually, ang ibig sabihin nun, wag kang lumayas kasi nangunguna yung pride. Nung lumayas nga, ba't ka anak lumayas? Sabi niyo, lumayas ako. Anak, it's not what I said. It's only what you thought I said. So, pag may sinasabi sa atin ating kapwa, ating isipin, ito ba talaga ang gusto niyang sabihin o nabigla lang? Dahil galit lang? Dahil na-injure ang pride? Dahil nasaktan? Alam niyo naman ang mga nasasaktan, nagiging offensive eh. So, what did I say that made this person react this way? Hindi niyo lang sasabihin, etong sinabi mo sa akin eh. Itatanong din natin sa sarili natin, anong ginawa ko na nakapagpaganyan sa'yo? Bakit ka naging ganyan tuloy sa akin? Meron pang kinounsel ako ng mga magulang. Sabi, Pastor, nasasaktan po ako pagka sinasabi po ng anak ko dun sa tatay niya na sasampalin kita. Pag nag-uusap yung tatay at anak, sabi ng anak, sasampalin kita sa tatay. Kasi kung nasasaktan ho kayo. Sabi, sino po bang may kasalanan dyan? Sabi ko, ang may kasalanan dyan, yung tatay. Ba't yung pinapayagang sinasabi sa kanya yon? Eto nga ho yung tatay, di pinatayo ang tatay. O, totoo ho ba? Totoo nga pala. Kayo naman pala, pumapayag eh. Hindi sabihin niyo sa anak niyo, anak, nakikipagbiroan ako sa iyo, pero huwag mong gagamitin sa akin yung salitang yan. Kasi akala niya okay, dahil hindi mo pinipigil eh. Kaya kailangan clear. Clear ang pagko-communicate ng lahat ng bagay. May hangganan ng lahat. And of course, sa atin na namang response, meron tayong nadinig, meron tayong nakita. In conceptualization of the idea of our response, be discerning
for satanic deception. Be vigilant for satanic intrusion and manipulation. Ano pong sabi sa 1 Peter 5:8? Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Si Satanas ay laging naghahanap ng masisira. Nag-uusap kayong dalawa, madadaanan kayo ng mga dyablo, iisip sila ng paraan para kayo magkagalit. Kaya napapansin nyo ba, lalo yung mga magkasintahan, pupunta sila on a date, holding hands, ang sweet-sweet, tapos ang ending, batuhan ng singsing, solian ng mga kwintas, mga litrato, mga ticket ng bus na may nakasulat na I love you. Somewhere along the line, may sinabi lang yung isa, minasama nitong isa, pinatulan ng isa, mamaya, nagtatapunan na sila ng mga singsing. Mamaya naman, magkasundo na naman, sinisisid yung kanal, hinahanap ang singsing. Kasi sa pagsasalita, hindi nag-iingat. Masyado mga pabugso-bugso. Kailangan slow to speak. At ano? A gentle answer. Siguro yung dalawang bagay lang din mga kapatid. Tandaan nyo lang, panalo na tayo sa umagang ito. Gentle answer, slow to speak. Pag yan lang, napakaraming katahimikan at kapayapaan ang maghahari sa sandaigdigan. At pag nag-react tayo sa ating narinig, anong sabi ng Titus 3:1-2? Remind the people to be peaceable and considerate, and to show true humility toward all men. Magtataka ka, itong lalaking ito na napakagandang manuyo habang nanliligaw, pag naging girlfriend na yung babae, doon na lumalabas ang pinakapangapangit niyang behavior. Aba, dapat lalong yung mas maganda pa ang lalabas dahil mas malapit na kayo sa isa't isa. Hindi, tagagawa na ng homework, tagasulat ng thesis, inuutosang bumili ng french fries sa kanto. Kaya yung mga matatalinong babae nagpapaligaw forever. Hindi sumasagot. Kaya lang, nabaligtad na yata. Kaya mahalaga, yung ating pakikitungo, huwag mag-iiba. Makikita nyo, ang dami ng ganito. Mag-asawa, ang sagwang magsalita sa isa't isa, pero may bisita kung makangiti, tenga to tenga. As we have said, reserve your best behavior to those that you love most and to those who love you. Nakakalimutan na nating makisama sa malapit sa atin. Nakikisama lang tayo sa ibang tao. So be calm in reaction, be conciliatory, be friendly. We forget that our closest family friends should be our best friends. Hindi friends ibig sabihin outside the family. Doon agad. Ano ang nagawa na ni Satan at success sa inyong buhay para huwag kayong makipag-usap sa inyong biyanan, sa inyong manugang, sa inyong kapatid, sa inyong asawa, sa inyong anak, pinsan, kaibigan, office mate? I'm telling you, that is a victory of the devil, not of the Lord. So torture the devil, makipag-usap na kayo. Kailangan makipagkasundo. Sapagkat napakaraming mga anak at mga apo na kasalanan, yung mga hindi nag-uusap. Mamaya yan nagsisiraan na, mamaya yan ay may mahalaga kang pupuntahan, hindi ka na pumupunta dahil nandun siya, mahihirapan ka makipag-usap. Tayo dapat ay malaya. Ang hirap-hirap nung nakasakay ka sa jeepney, yung katapat mo ayaw mong kausap, tapos pagod na pagod yung leeg mo sa pagtingin sa iba. Kasi mahirap magpanggap na di mo siya nakikita, pero hindi kayo nag-uusap. Pupunta ka sa isang pagtitipon, nandun siya, uwi ka na agad, o siya aalis agad. Bakit kailangan magdusa ang mga tao ng ganito? Gaano karaming mga family reunion ang hindi pinupuntahan dahil lang may isa kang kapatid o pinsan na ayaw mong kausap, hindi kayo nag-uusap. Ang dami mong joy na nawawala, ang dami mong ministration na lumalampas dahil lang hindi ka nakikipag-usap. Bawat isang tao na di nyo kinakausap, nagiging nyo yun amo. Bakit? Because that person controls your behavior. Nandyan lang siya, ayaw mo nang kumibo, di nakokontrol ka. Tatandaan nyo po, no communication means no fellowship. We were created for fellowship. Ganyan din sa Diyos Hindi tayo nakikipag-communicate sa Diyos, hindi tayo nagpe-pray, no fellowship. No communication dahil hindi natin pinapayagan si Lord na kausapin tayo through the Bible, through prayer, through the fellowship. No fellowship dahil walang communication. So mahalagang may communication. Bad communication equals bad fellowship. So mga husbands, strive harder to communicate with your wives, and likewise, wives with your husbands, because a bad relationship can be gauged through the quality of the communication processes. Kailangan maganda ang pakikipag-usap. And good communication means good fellowship. Communication is basically important to the family and to the church. Baka sa church, meron kayo hindi kinakausap. Katampuhan, pareho kayong merong ministry, hindi bagay yan sa mga anak ng Diyos na hindi nag-uusap. Kasi pag hindi mo kausap ang isang tao, mamaya ayaw mo na rin siya kasama sa fellowship mo. Ayaw mo na siya kasama sa ministry mo. Either iiwas ka o pinapaalis mo siya para mawala siya, para tumahimik ang iyong loob.
That is not the way of God. 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So we should encourage one another. Kung dati kayo no na bungangera, ngayong anak na kayo ng Diyos, dapat wala na yan. A gentle answer is what is expected of the people of God. Hindi yung, magkano ka? Doble mo. Ba? Pag sasayang magkano ka, libre. Hindi, wala nang sagot. Sasabi pa, doble mo. Hindi matatapos ang awayan. Hindi na bagay sa mga Kristiyano yung sinasabi nila na mataray. Hindi bagay. A gentle answer. You know, we will be much happier. We will be much more at ease. Pero gusto rin naman nating sabihan yung sobrang mga mahiyain, yung ayaw kumibo. Alam nyo, hirap na hirap naman ang mga kasama nyo pag wala kayong kakibo-kibo. Kailangan medyo kumibo-kibo naman kayo ng konti. Hindi yung galawin mo, baka bangkay na yan. No? Inaalala kayo lagi. Lagi pagtawanan, tinatanong ka, okay ka lang, masaya. Ano? Dahil laging ayaw mo sumali. Isa ka nagiging pabigat. So kailangan din makisali tayo para makatulong tayo sa ating kapwa. At tayo rin makalaya. Napakahalaga mga kapatid, ang mga anak ng Diyos makalaya. So babalikan ko na naman yung tula ng classmate ko, if I reached out to you, would you be there? And if I didn't, would you reach for me instead? Kung inaabot mo ako, nandun kaya ako o nagpapakipot ako? At kung aabutin naman kita, nandiyan ka naman kaya? Maraming ganyan magtatampo, sinusuyo, ang haba naman ng drama. Nabwisit na yung nanunuyo, nagalit na, siya na ngayon ang nagalit. Yun na ngayong sinusuyo, ang nanunuyo na naman. Gusto nyo ba yun? Tapos kung magbabati din lang kayo, agahan nyo na. Yung hindi pa kayo mag-uusap, inaabot na isang araw, isang linggo, isang buwan, mag-uusap din lang kayo. Naku, pambata lang yan. Kailangan tayo mga Kristiyano, sabihin natin, honey, magkakasundo rin lang tayo naman next year. Ngayon na, I love you. O di tapos ang kwento. Hindi katulad ng isang pamilya, nag-asawa yung anak. Isinumpa dahil ayaw nila nung napangasawa. Hindi makapanik-panik sa bahay nila itong anak at saka yung asawa. Nagkaanak na, hindi rin makapanik-panik sa bahay ng lola yung apo. Kung kailan naman naghihingalo na tong lolang maarte, at saka pa ipinatawag yung isinumpang anak at yung apo, yayakapin daw niya bago siya mamatay sa itong matandang ito. Magpapatawad din lang pala, tinagalan pa. Bakit tayo ganoon? Magpapatawad ka rin lang. Alam niyo ba, meron ba kayong kapatid na kaaway? Hindi naman pwedeng mawala sa buhay niyo yan kasi permanent ang mga relationship natin. Patawarin niyo na. If you cannot be holy, at least be wise. Because your life will be much more peaceful kung wala kang kaaway. Hindi yung kinakamatayan na kung kailan titighok-tighok at habol-habol mo na yung hininga mo. Tsaka ka pa naghihingian ng tawad. Kaya kailangan po, agahan na natin. Because we may never love like this again. Diba? Kailangan. Kayo dyan, baka may kaaway, ha? Tama na yan. Anak tayo ng Diyos, tinuturuan tayo ng Biblia kung paano mabuhay. Mauna na tayo makipagkasundo. At kung ayaw pa rin lang makipagkasundo, problema nila yon, basta makipagkasundo pa rin kayo. At habang hindi kayo tumitigil ng pakikipagkasundo, makikipagkasundo rin yun. Ngayon, kung meron kayong kaaway, kapatid, tigilan nyo yan. Dahil nahihirapan pati mga iba nyong kapatid, dahil hindi malaman kung paano kayo titimplahin na dalawa. Diba? Pag inimbita yung isa doon sa isang affair, hindi malaman yung isa ba dapat puwera dahil ayaw nito pag nandun yung isa. Pinahihirapan nyo rin ng mga nasa paligid nyo Kaya kailangan, tanggalin na natin yon. Maiksi lang ang buhay. Marami nang ang pahirap. Enjoyin natin yung may enjoy. Huwag tayong umimbento ng mga sarili nating problema. We should communicate, forgive, and be gentle. We should be reachable. Pag may nagkasala sa inyo, alam na alam niyang siya nagkamali, huwag kayong magkulong sa kwarto, huwag kayong magtago, huwag kayong mawala sa mga social event. Ihambalang ninyo ang inyong sarili para matisod nila kayo at makapag-sorry sila. In other words, be there, be reachable. And if you are the one who committed errors, reach out. Continue to reach out to people para maayos ang lahat. Do not let Satan destroy communication lines. Do not give him victory because if you are isolated, Satan will be victorious. Isolation means weakness and it means susceptibility sa satanic manipulation. Nakakaya tayong siklot-siklotin ni Satanas pag walang mga taong nakapaligid sa atin na sumusuporta sa atin. Remember this, Satan wants you isolated. Torture him by getting connected to God and to people. Sa mga hindi nag-uusap, etong masasabi ko sa inyo, tama na yan. Kasama nyo sa church, sa opisina, tama na yan.
Walang mabuting pupuntahan yan. 1 Peter 3:10. For whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Kung sino man daw magkakaroon ng mapayapang buhay at makakita ng tunay na kahulugan at ligaya at ganda ng buhay, kailangan i-zipper ang bibig. Itikom. Tigilan ang pagsasalita ng hindi maganda. Sapagkat ang pinakamalalim na sugat na naibibigay natin sa kapwa ay hindi sa pamamagitan ng isang kutsilyo, hindi sa pamamagitan ng isang baril, ito sa pamamagitan ng ating matalim na dila. Isipin man natin ating sarili, yung pong pinakamalalalim na sugat ng puso natin dahil sa matalim na dila ng kung sino. At kung may mga inaalagaan tayo, mga sakit ng puso at mga hinanakit, lagi dahil sa mga salitang nadinig natin na nasaktan tayo. At kung tayo naman po ang nag-aalaga ng ganung mga pait sa buhay, magpatawad na rin kayo. Tama na rin yan. Kasi kayo naman ang nabibigatan sa dinadala nyo. Ba't di nyo alisin? Sabi ni Lord, come to me all of you who are heavy laden. I'm going to give you rest. So we should rest. Dear Lord, salamat po sa mga paalala nyo. Thank you for the gift of communication. Dahil dito na ipapaabot namin ang pag-ibig namin sa kapwa at nadarama namin na intindihan ang pag-ibig nila sa amin. Ituro mo sa amin, Panginoon, na itong language, itong communication, is your tool to connect us to people, not to disconnect us from them. That it is the devil who tries to disconnect us. Kaya ituro niyo po sa amin diplomatic, sweet, beautiful language, truthful, honest, precise, and clear. At nasa ganoon, mamuhay kami nakatindig sa katotohanan. And it is the truth that sets us free. Sa mga kapatid, Panginoon, na may mga di kinakausap, pagpalain niyo po, Panginoon. Kung meron po tayong mga di kinakausap, I want you to be brave and ask God to give you the strength na makipag-usap. Gusto ko po tumindig kayo at ipapanalangin ko kayo. Na una, magamit tayo ng Panginoon. Magamit tayo na makipag-usap na. Sino po sa atin? Magsasabing, sige na nga, makikipag-usap na ako sa hindi ko kinakausap. I like to listen to the voice of God. Praise God. Sino pa po ang gustong tumayo? Wonderful. Amen. This is a day of freedom. Freedom for you and for some people around you. Nagtatanim kayo ng sama ng loob, umiiwas kayo, ayaw nyo makipag-usap. But now you say, Lord, I'm going to obey you because you're always right. And I cannot be right against you. Praise God sa mga tumatayo. Ito po'y araw na kailangan makinig tayo sa tinig ng Panginoon. Huwag magmatigas. Sapagkat tayong mga anak ng Diyos ay marapat maging masunurin. Wakasan ang paghihirap ng ating loob at pagpapahirap natin sa iba. Sino pa po? Praise God. This is a day of freedom. This is a day of deliverance. A day when the Lord can be glorified. At luluwag ang inyong loob, magkakaroon ng kapayapaan ng buhay. Satan does not want you to speak to some people, but God wants you to. Sinong susundin natin? Sino pa po ang magtatayo at tayo magnanalangin? Hihilingi ako sa Panginoon na bigyan kayo ng magandang excuse para kayo magkausap. Magkaroon ng magandang opening, magkaroon kayo ng magandang pagkakataon at ipapanalangin din natin na maging handa ang gusto niyong kausapin. Salamat, Panginoon, sa tumayo na at tatayo pa dahil sa inyo pong spiritong kumikilo sa aming kalagitnaan. Tumatang kapatid na ito, kinikilala ang kamalian ng pagmamatigas. Hindi na mahalaga ngayon kung sinong may kasalanan, bakit hindi sila nag-uusap. Ang mahalaga ay may kasalanan na rin ang hindi nakikipag-usap kahit pa nga hindi siya ang nauna na gumawa ng mali. Kaya, Panginoon, ipatawad mo ayon sa paghingi ng mga kapatid na ito individually ng tawad ang naging pagkakamali, ang pagpatol sa mali, ang di pakikipag-usap ng matagal. Panginoon, nawa, padaluyin mo yung pagpapala sa mga tumatayong ito. Bigyan niyo, Panginoon, ng magandang opening para sila rin ay makapagsimula na makipag-usap sa mga di nila kinakausap. Bigyan niyo, Panginoon, ng gracious situation. Empower with your spirit, Lord. Anoint. At ihanda mo rin ang puso ng mga nais na nilang kausapin ngayon na yung mga tao mang ito ay maging cooperative. Magbukas din ang puso. Subalit, Panginoon, anuman ang maging reaksyon ng mga taong yung hindi namin hawak ang kalooban, kayo ang patuloy na patining ng kalooban ng mga kapatid na ito. Maging maganda man sa simula o hindi ang reaksyon sa kanila ng mga kakausapin nila, patuloy mo silang kasihan ng iyong espiritu, na patuloy silang gumawa ng tama at patuloy silang magtangka na makipag-usap, Panginoon. Lord, empower these people. Give them the grace that can come only from you to do what is right, to do what is noble, to do what is pleasing to you. At Panginoon, dinadalangin ko na dahil dito sa kanilang pasya, padadaluyin mo sa buhay nila ang mga pagpapalang nabarahan, na binbin dahil sa kanila, Panginoon, na pagmamatigas.
Ngayong sila'y sumusuko sa'yo at sumusunod. Padaluin mo nga ang mga pagpapalang hindi nakarating sa kanila na ngayon ay pararatingin mo na. Salamat po, Panginoon, sa pagkilos ninyo. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong pagtinig. At habang lahat ay nakayuko, ay maaari na pong maupo ang mga kapatid na ito. Meron ako namang ibang nais ipanalangin ngayon. Panahon ng pagtatapat natin sa Panginoon. Kung meron kayong problema sa pagkontrol sa inyong bibig, sapagkat napakabilis yung magsalita, kuminsan masakit pa, maraming nasasaktan sa inyong salita, hindi nyo mapigil, ang Panginoon. Pwede natin gawing Lord of our tongue. At kung meron sa ating mga kapatid na ganyan ang suliranin ngayon, narito ang Panginoon para tugunin. Kayo naman ang tumindig at ipapanalangin ko kayo. So sabihin natin, Lord, ang matabil ko pong dila, ang mabilis kong dila, ang masakit kong pagsasalita, maraming nasasaktan, sinasadya ko man o hindi, gusto kong isuko sa inyo ngayon ang aking bibig. Gusto kong kayo ang maging Panginoon ng aking labi, ng aking dila. Praise God sa mga tumatayo. It's a brave decision you are making to say, Lord, I want you to be the Lord of my mouth. Na ating mga bibig na lagi na lamang na nasusuot tayo sa gulo dahil sa mga pinagsasasabi natin. Mahihirapan tayo magpigil. Pag may lihim ang iba, gusto nating sabihin. Kung ano man nararamdaman natin, sinasabi natin agad ng walang kapreno-preno. Panginoon, sino pa ang nais lumapit sa Panginoon kung magsabi, Lord, I enthrone you as Lord of my mouth. Kayo ang lumikha ng aking labi, ng aking dila. Gusto ko ipakontrol sa inyo. It's beautiful to stand up. Sino pa po? Dahil mananalangin tayo. Hihingi tayo ng pagpapala. Huwag niyong ikakahiya na tumatayo kayo. Ito ang pinakamabuting bagay na sumusuko tayo sa Panginoon. Ang nakakahiya yun, ayaw nating sumuko sa Panginoon at nagmamatigas tayo at nagmamaang-maangan. But the Lord is the Lord of all. Sige po, kung may nais pa tayo mananalangin. Panginoon, narito naman ang mga anak mong tumatayo sa iyong harapan. Kinikilala na napakabilis magsalita. O kaya'y masakit ang bitaw ng mga salita. Lord, season our mouths with salt. Purify our lips. Paraanin mo sa apoy, Panginoon, ng iyong katuwiran ng aming mga labi at matupok ang mga kaugali at pagsasalita naming di maganda. Gawin mo po, Panginoon, mula ngayon ang iyong mga anak na ito ay lagi nang mapanuri, mabagal magbukas ang bibig, nag-iisip muna. Inilalapit sa inyo kung anong dapat sabihin. We rebuke the work of Satan in the words that come out of these mouths of these people. We rebuke the deception of the evil one. And in the name of Jesus, we set you free, brothers and sisters, through the power of the name of Jesus, so that you can take control of your mouths. Nanawa, mabubuting mga pananalita, diplomatic, beautiful, truthful, encouraging na mga salita ang lumabas sa bibig na ito. At nawa, Panginoon, kayo ang siyang maghari sa bokabularyo, sa speaking habits ng mga kapatid. We praise you and thank you, Lord, for this freedom and for this wonderful touch that you are giving to your people. In Jesus' mighty name we pray. Let's continue to bow our heads before the Lord. Dahil ngayon naman, pwede na po kayo maupo. Nais ko ipanalangin yung mga mahiyain. Nahihirapan kayo magsalita. Nahihirapan kayo laging express ang inyong sarili. Hirap na hirap kayo pag maraming mga tao. I like you to stand because I'm going to pray for you. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang mahiyain. Hindi bagay yung hindi ka makakibo, hindi ka makapagsalita. The Lord is wonderful and sets us free from such needless burden. Kung kayo lagi na lamang na hindi makakibo, hindi makasalita, nahihirapan ng loob nyo, nagiging sunod-sunuran kayo sa iba dahil hindi kayo makapagsalita, stand up. We're going to pray. Stand up. Kung mayroong mga tao kayong dapat kausapin, alam nyo, dapat yung kausapin talaga, mayroong kayong dapat sabihin, pero hindi kayo magkaroon ng lakas ng loob, maaring mas mataas ang ranggo nila, mas mayaman sila, mas marunong, o mas matanda sa inyo, pero kailangan talaga kayo magsalita and you want empowerment from the Lord. I like you to stand because I'm going to pray for you. And the Lord answers prayer. The Lord sets us free. Binigyan tayo ng bibig. Hindi naman para laging itikom, hindi para magsalita sa mga tamang lugar at sa tamang panahon. At kung hindi kayo nakakakibo, may umaabuso na sa inyo, hindi kayo makatanggi, tumayo kayo. Ipapanalangin ko na makatanggi kayo sapagkat hindi tayo dapat na inaabuso ng ating kapwa. Kung meron sa inyong mga, lagi na lang sila ang nasusunod, ayaw nyo naman, napapagod na kayo ng kasusunod, pero hindi kayo makatanggi, stand up. Because the truth will set you free. Power of the Lord. Ayaw niya na may anak siya na alipin ng kapwa-tao. Ayaw niya meron siyang anak na sunod-sunura lang sa gusto ng iba, pero iba naman ang gustong gawin, pero hindi makapagsalita. Palalayain tayo ng Panginoon. Kung meron pa pong nais tumayo, tumayo kayo. Nandito naman, Panginoon, ang mga anak nyo. Kabaligtaran naman ang kaso. Hindi makapagsalita. Ano mang sobra ay talagang mali at hindi bagay sa iyong mga anak.
Kasi sinabi na rin ni Solomon, a godly person will avoid all extremes. Yung extreme ng pagsasalita at extreme ng pananahimik ay parehong hindi makadiyos. Kaya Panginoon, palayain niyo po ang mga kapatid na ito. Hipuin niyo po ang kanilang labi, bigyan sila ng kapangyarihang magsalita. Buuin mo po ang loob nila at makapagsalita sila na sa tamang paraan ng mabuting bagay na makaka-accomplish ng mabubuting mga bagay. Hipuin mo, Panginoon, ang mga pananalitang ito para sila ay makapagpahayag ng mga legitimate nila mga concerns. And I pray, Father, that especially when it comes to the interest of the truth, empower these people so they can stand up and speak for the truth. At ang mga kakausapin naman nila, bigyan nyo rin po, Panginoon, ng paghahanda, a favorable disposition. And I'm praying, Lord, for those who are shy, yung mga mahiyain, lagi nilang nako-conscious, lagi nilang nawawala sa sarili, laging hindi at ease. Lord, set these people free. It is also for this that your Son Jesus died. Hugasan mo ng dugo ni Kristo ang mga kahinaan na ito at gawing kalakasan. And empower these people, O Lord, who are shy. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi expressive, hindi articulate, hindi masabi sa pinaka-epektibong paraan ng gustong sabihin, give us the words. Give us the power to be articulate. Give us your blessing. Salamat sa pagdinig sa dalangin ito. In Jesus' mighty name.